Kaliwat kanan na ang binabatong tanong kay former Ako Bicol Representative Zaldico kaugnay ng mga maanumalyang proyekto kontra baha sa Pilipinas. Nandyan ang budget insertion o pagsisingit ng pondo na nangyayari umano sa bicameral conference. Nadawit rin ng dating mambabatas nang mabanggit siya ni Roberto Bernardo na may 25% siyang komisyon sa mga flood control project. Pero sa kabila niyan, ilag pa rin siko sa mga batikos sa kanya. Sinabi pa nga ng kanyang abogado na walang planong umuwi sa Pilipinas ang dating mambabatas dahil na rin sa takot sa kanyang kaligtasan. I have not seen any complaint, no? Kasi a criminal investigation has to be initiated by a complaint. Meron naman kayo nakitang complaint? Anyone? When I say complaint, I mean something that has been sworn to under oath. And the only thing I've heard is that the ICI has referred its tentative findings to the Ombudsman. I don't think it's under oath, so I don't think that was a complaint. Naniniwala rin si Rondain na puro espekulasyon lang ang ginagawa ng Ombudsman dahil wala pa rin naman daw silang natatanggap na mga dokumento patungkol sa mga investigasyon laban kay Zaldico. My thinking is the Ombudsman has already prejudged this case. And this is bolstered by the statements of Secretary Vince Dizon, who said 60 people will be in jail by Christmas. Under these circumstances, there's really no tactical benefit to filing a counter-affidavit. Muli ring dumepensa ang kampo ni Ko sa kaugnayan nito sa mga proyekto sa Oriental Mindoro na hawak ng SunWest Incorporated. He's not SunWest. See, that's the thing. Among. Yes, if you look at his SALN, and I know this for a fact that he divested from SunWest before he became a congressman. Again, no, yan lang ang skewed narrative eh. The person, the stockholder is not the corporation. Kasabay niyan ay pinabulaanan nila ang sinasabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na may mga air assets si Ko. Tinawag pa ni Rondain na misinformation ng mga pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon patungkol sa pag-hold sa mga air assets umano ni Ko na nasa ilalim ng Missives Aviation. Matagal na kasing nakatayo ang kumpanya bago pa maging kongresista si Ko, kaya malabo daw na nakuha ng Missives Aviation ang mga air assets sa illegal na paraan. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.